Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin namin ang aming pag-aaral tungkol sa pag-iral at paggamit ng code mixing sa pakikipagtalastasan sa paaralan. Narito ang mananaliksik, ang iyong lingkod, Rhea Lindonia. At Grace Amor Villa Sherda. Narito ang aming abstract. Tinalakay ng pag-aaral na ito ang gamit at kung paano umiiral sa pakikipagtalastasan ang code mixing lalo na sa paaralan. Ang code mixing ay ang paghalo-halo ng iba't ibang wika sa pakikipagkomunikasyon na siyang paraan upang maipahayag ng malinaw ang salubin. Nilalayo ng pag-aaral na ito na suriin kung papaanong paraan kalamitang ginagamit sa pakikipagtalastasan ang code mixing sa paaralan, kung bakit ito ginagamit ng mga guro at mag-aaral sa pakikipag-ugnayan at malaman ang kahalagahan ng paghahalong kuda sa pagpapahayag ng mensahe at nadudulot nito sa larangan ng edukasyon. Ang daloy ng pag-aaral na ito ay kwalitatibong pamamaraan. Sa pagkalap naman ng mga datos ay gagamitan ito ng paraang survey na kung saan ang mga impormasyon na maliliko mula sa mga mag-aaral ay makakatulong upang lubos na matuklasan ang mga kadahilanan ng pag-iiral at paggamit ng code mixing sa paaralan lalo na sa pakikipagtalastasan. Narito naman ang mga susing salita. Code mixing, pakikipagtalastasan, variety ng wika, pakikipag-ugnayan, at paaralan. Panimula. Ang wika sa Pilipinas ay maihahambing sa iba't ibang sa batang musmos na inalagaan, lumaki, at yumabong hanggang ito'y pinakinabangan pagkalipas ng panahon at nagbabago dulot ng iba't ibang salik sa lipunan. Sa kasalukuyan ay nabuo at umiiral ang iba't ibang variety ng wika sa pakikipagtalastasan, lalo na sa paaralan. Isa na rito ang code mixing, ang paghahalo ng dalawa o higit pang code o wika sa pagpapahayag ng mensahe na kadalasang nangyayari kapag ang tao ay gumagamit at nakakaunawa ng higit sa dalawang wika. Layunin ng pananaliksik na ito na malaman ang kalagayan ng pag-iral at paggamit ng code mixing sa pakikipagtalastasan sa paaralan. Upang magawa ito, ang mga sumusunod na katanungan ay sinisikap na masagot. Una, sa paanong paraan ginagamit sa pakikipagtalastasan ang code mixing sa paaralan? Ikalawa, bakit kinakailangan itong gamitin sa paaralan sa pakikipag-ugnayan? Katatlo, ano-ano ang kabutihang na idudulot ng paghahalong kuda sa edukasyon ng mga mag-aaral? Kwalitatibong pananaliksik ang ginamit ng mga tagapagsaliksik. Sa pagkalap naman ng mga datos ay ginagamitan ito ng paraang survey na kung saan ang mga impormasyon na malilikom mula sa mag-aaral upang mas mapalawak pa ang kaalaman at mas malaman pa ang mga kadahilanan ng paghahalong kuda. Ang pag-aaral na ito ay nakabatay sa sosyolinguistikong teorya ng Amerikanong linguistika na si William Labov. Ang teoryang ito ay nagsasaad na ang lipunan ay may kinalaman sa pagbabago ng wika. Halimbawa na lamang ang pag-usbong ng mga teknolohiya. Bukod pa rito, ayon kay Mangahis 2005, ang lahat ng mga wika ay itinuturo at ginagamit para sa komunikasyon, particular ang wikang Filipino, ngunit dahil sa sitwasyong regional ay nagkakaroon ng paghahalo ng wika. Dagdag rito, ang interference na bahagi ng teoryang akomodasyon ni Howard Gillis ay ang pangyayaring epekto ng unang wika sa pangalawang wika. Maaaring magkaroon ng hadlang sa pagsasalita kaya nangyayari ang paghahalo ng mga wika.
kahalagahan ng pag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay higit na makakatulong upang malaman kung paano at bakit ginamit ang code mixing sa pakikipagtalastasan. Naniniwala rin ang mga mananaliksik na ginamit ito upang mabigyang diin o mas maipahiwatig ng malinaw ang mensahe ng isang mag-aaral sa loob ng klase. Higit sa lahat upang makintal sa mga kaisipan ng bawat isa na walang mas nakakahigit na wika dahil ang bawat wika ay instrumento na makakatulong sa paghubog sa kakayahan ng isang tao, lalong-lalo na ang mga mag-aaral at maging ang mga guro kahit pa man ay nasa gitna ng pandemya ang mundo. Narito naman ang mga nilalaman ng aming pag-aaral. Una, ang pamamaraan sa paggamit ng code mixing sa pakikipagtalastasan sa paaralan. Sa pakikipagtalastasan sa paaralan ay umiral ang mga pamamaraan ng paggamit ng code mixing. Napag-alaman sa pananaliksik na ito na karaniwang ginagamit ang pasalita at pasulat na pamamaraan sa pakikipagtalastasan sa paaralan na kinabibilangan ng pasulat at pasalitang pamamaraan. Narito ang oral recitation, lesson discussion, reportings at written outputs. Sinisipat ng pananaliksik na ito na malaman ang mga pamamaraan ng paghahalong koda sa paaralan, lalong-lalo na sa pakikipagtalastasan sa loob ng klase. Ang pangalawa, ang kahalagahan ng paggamit ng paghahalong koda sa paaralan. Inilarawan ng mga katugon ng pag-aaral ang kahalagahan nito na naging daluyan ng pakikipag-ugnayan sa paaralan na naging mahalaga sapagkat ito ang tulay sa maayos na pagtalakayan at malinaw na diskusyon. Binibigyang diin nito ang mga salita upang madaling maunawaan at maintindihan ang nais ipahiwatig ng isang paksa. Gamit ang paghahalong koda, naging instrumento ito tungo sa maayos na daloy ng klase at pagkakaisa ng lahat. Pangatlo, ang bungang na idudulot ng paghahalong koda sa edukasyon ng mag-aaral. Mayroong positibong bunga ang paggamit ng paghahalong koda sa kanilang pagkatuto sapagkat ito ay naging instrumento sa madaling talakayan sa paaralan, lalong-lalo na sa pakikipag-ugnayan sa kapwa mag-aaral. Naging madali para sa kanila na maunawaan ang isang paksa at mapalawak ang kanilang kaisipan at maging maayos ang daluyan na pakipag-usap ng binibigyang diin ang ibig nitong ipahayag. Naging gabay rin ito para mapadali ang pagkatuto at makamit ang magandang marka ng mag-aaral. Ngunit sa kabila ng positibong ito ay mayroon pa rin itong kaakibat na negatibong hatid. Batay sa nakalap na impormasyon ay may isang respondente na nagsabing may negatibo itong bunga sa pagkatuto na naging hadlang sa paghasa ng pasalitang tuwid sa isang asignatura. Halimbawa na lamang nito ang asignaturang Filipino. Narito naman ang analysis ng aming mga nakalap na datos. Mula sa pagsasagawa ng isang survey, ay nalikom ang mga kasagutan sa pag-aaral tungkol sa pag-iral at paggamit ng paghahalong koda sa paaralan sa pakikipagtalastasan. Ipinapakita sa pag-aaral na ito na nagkaroon ng paghahalong koda sa paaralan bilang instrumento sa talakayan at pakikipag-ugnayan sa klase. Kalakip nito ang mga wikang pinapalooban ng code mixing ayon sa pag-aaral. Ang English o ang wikang Ingles, wikang Filipino at ang vernacular na wika ng mga Bisaya ang Cebuano. Sa kabuuan, batay sa nakalap na mga impormasyon, ang code mixing ay isang makabagong pamamaraan ng wika upang mataguyod at mabigyang kahulugan ang isang kaalamang hindi maaaring tumbasan ng iisang wika lamang.
Mapapansin sa unang talahayan, mahigit 21 na respondente ang nagsabing bukas ang kanilang isipan na gumagamit sila ng code mixing kapag sila'y nakikipagtalastasan o kaya ay nagpapahiwatig ng kanilang saloobin. Samantala, may iilan lamang o 9 na katao ang nagsabi ng minsan habang wala namang sumagot ng wala. Sa pangalawang talahayan, mahigit 22 na mag-aaral ang sumagot na ginagamit nila ang code mixing sa pasalitang pakikipag-ugnayan, habang 8 naman sa kanila ang sumagot na pasulat. Sa pangatlong talahayan, narito ang mga wikang kadalasang ginagamit sa paghahalong koda ng mga mag-aaral base sa aming nakalap na impormasyon. Mahigit 19 na mag-aaral ang nagsabing wikang Ingles, wikang Filipino at vernacular na wika o ang wikang Cebuano ang kanilang ginagamit. Samantala, parehong bilang o 4 na katao ang sumagot ng Filipino at Cebuano, Ingles at Cebuano, habang 3 mag-aaral lamang ang sumagot ng wikang Ingles at Filipino na kanilang ginagamit sa pakikipagtalastasan. Sa ika-4 na talahanayan, ang code mixing ay ginagamit sa iba't ibang bahagi ng pakikipagtalastasan sa paaralan. Parehong bilang o 10 mag-aaral ang sumagot sa oral recitation at reporting sa paggamit ng code mixing o kadalasang nagagamit ang pagko-code mix. Samantala, 7 katao lang ang sumagot ng lesson discussion habang 3 mag-aaral lang ang sumagot ng written output. Sa panghuling talahayan o ang ika-5 talahayan, mahigit 29 na mag-aaral ang nagsabing mayroong positibong epekto ang paggamit ng code mixing dahil ayon sa kanila, ang paggamit nito ay napakalaking tulong sapagkat ito ay daluyan upang maipaabot ng maayos ang kanilang saloobin. Mas pinapalawak nito ang pag-iisip sa pagpapaabot ng damdamin. Samantala, 1 mag-aaral lamang ang sumagot na may negatibo itong epekto, kung kaya't hanggat maaari ay hindi siya nagpapalit koda upang mahasa niya ang pagsasalitang matuwid sa partikular na wika, habang wala namang sumagot na wala itong positibo o negatibong epekto. Bilang konklusyon ng pag-aaral na ito, dahil sa pagbabagong dulot ng modernong mundo ay lumilikha ng panibagong tulay sa mabisang pagkatuto sa paaralan tungo sa magandang edukasyon. Dito nasusukat ang malikhaing isipan sa pag-iral at paggamit ng variasyon ng wika sa pakikipagtalastasan. Ang pag-iral at paggamit ng code mixing sa paaralan ay nakakatulong sa pag-abot ng magandang talakayan at maunawaan ang isang paksa sa pakikipag-ugnayan. Kabilang sa mga wikang ito na ginagamit o ginagagamit sa paghahalong koda sa paaralan ay ang wikang Ingles na ginagamit ng karamihan, ang wikang Filipino bilang lingua franca ng Pilipinas, at ang wikang Bisaya o Cebuano, ang vernacular na wikang karamihan sa taga Mindanao. Masasabi din sa pag-aaral na ito na mayroong positibo at negatibong bunga ang paghahalong koda sa pagpapaunlad ng wikang pambansa. Ngunit hindi rin mapagkakailang malaki ang naging tulong na naibigay sa mga mag-aaral nito sa kanilang pag-aaral upang maintindihan ang kahalagahan ng paghahalong koda sa edukasyon, lalo na sa pagkatuto bilang isang mag-aaral. Kaya ipinapahayag ng papel na ito na ang wika ay pantay-pantay lamang
Dahil ang wika ay binuo hindi upang magkawatak-watak ang mamamayan, kundi upang magkaroon ng pagkakaunawaan at pabigyang diin ang mga salitang hindi maaring tumbasan gamit ang iisang wika lamang. Yun lamang po sa aming pag-aral. Maraming salamat po.